Ako po si Lucita. Actually, apat kami magkakapatid. Ako ang panganay, Lucita. Lahat kami Lucy eh. Lucita, Lucilette, Lucilene, Lucimar. So, actually po, from batch, ako po ay from Raining Light International under the network of Pastor Lito Peren. And salamat po, Pastora, sa privilege. Ganun na rin kay Pastor Nonan, Pastor Tini. Thank you for this opportunity to reveal God's glory through my life. Ako po ay from batch 6 up until now, every batch nandito po ako. Actually, napagkakamalan na ako taga New Gen kasi marunong po ako magbisaya. Maayong hapon, maayong udto, maayong... Sa tricycle, taga Surigao kami, so sa Lianga, Surigao ang aming hometown. And before the home office training, 20 years hindi kami makauwi ng probinsya. For 20 years. And nung nag-home office training, kaya pala namin umuwi ng 4 times a year. Posible pala yun. Akala namin kasi pera ang dahilan ba't hindi kami makauwi. Pwede pala. Pagka may vision ni Lord. And nung, nagsimula yung home office training nung time na batch 5 kasi sila pastor. Right after that, batch 6 kami. 7 mga kapatid ko. Ako po ang nauna. And simula noon, na-realize ko na ang home office training ay hindi lang siya para sa individual na tayo ay maging covenant millionaire. It's all about the ministry and ministry, but our first ministry is our family. And the moment na kami ay nakapunta dito ng magkakapatid, we made sure na makapunta din ang parents namin. Kasi pag money issue, matinding impact yan, lalo pag pamilya. Maraming nagkakasira, kahit na magkadugo. So, we made sure na yung ginagawa namin para sa Lord, para sa vision, aware ang parents namin, hindi sila magka-question, lalo kung milyones ng usapan. And the first time na nakarating dito yung parents ko, every batch atat nang pumunta. Hindi lang dahil sa training, kundi dahil dun sa mga kamag-anak namin sa Surigao na na-share na rin namin at nakapag-encounter po sila. And ang pinakamaganda dito, the vision of the Lord is not just for you and me kasi kaya nga tayo tinawag to the ends of the earth. Ako, simula nung makakilala ko, I was 23 years old. Nung ako po ay makakilala, tinanong ako ni Pastor dito, nung ako ay first time. Sabi niya, simula nung magkaisip ka hanggang sa mga oras na to, 23 ako noon. Sino ang nasunod sa buhay mo? Sabi ko, syempre ako, hindi naman nanay ko eh. Kasi nang bago ako makilala kay Lord, ako po ay Maldita, Impactita, Demonita. Kaya ang pangalan ko, Lucita. Oo, yun po yung dahilan. So ngayon, nung sinabi kong ako po, Pastor, sabi niya, pwede bang hamunin kita? Nasimula sa araw na to hanggang sa mamatay ka, si Lord naman ang sundin mo. Tingnan natin kung anong gagawin ni Lord sa buhay mo. Before po kami sumunod kay Lord, wala kami sariling bahay. Pangit yung buhay namin, baong kami sa utang. Actually, isa sa mga rasong ba't hindi kami makawi sa probinsya, baong kami sa utang. Gawa ng treasure. So, yung bahay namin, sinabi na may treasure. So, ginawa namin na lahat ng paraan hanggang sa magkanta utang-utang kami, napunta kami ng Maynila. And then, little did we know, mas matinding treasure matatagpuan namin. Ngayon po, buong family, karamihan sa mga angkan namin nagsiserve na po kay Lord. And kami pong magkakapatid, kasama po for 2 consecutive years sa Well Summit. We are the financial armor bearers of our church and our pastors. And I do believe na pagka totoong mahal mo si Lord, hindi pwedeng hindi mo mahal ang church at ang pastor mo. Silang tatlo, hindi pwedeng magkakahiwalay. Kaya every time na meron ako encourage mag-home office, ang sinisecure ko, ang lagi ko sinasabi, tinatanong ko, mahal mo ba si Lord? Opo naman. Mahal mo bang church? Opo. Mahal mo si pastor? Parang 50-50 na. Sabi ko, sige, wag ka na munang tumuloy. Kasi hindi pwedeng hindi tatlo eh. Kumbaga sa kape, yung 3-in-1, hindi mo pwedeng ihiwalay yung cream. Yung creamer, hindi mo pwedeng ihiwalay yung sugar sa 3-in-1. Kailangan tatlo. Mahal mo si Lord, mahal mo ang church, mahal mo si pastor. Doon, marirealize mo kung gaano katindi ang power ni Lord through home office. Kasi hindi lahat na nagpunta, matindi ang ginawa ni Lord. Kaya, I'm so thankful. Ako lagi akong excited pagdating sa Butuan. Pinagkaiba lang sa batch na to, kalbo na ako. Kaya, yun ang inalala ko, sabi ko,
ano kaya ang sasabihin ng mga tao? Kasi ako, I'm very secured sa self ko na okay ako sa itsura ko, pero marami akong wig, may iba't ibang size ng wig. Pero alam ko sa sarili ko na yung ganda wala sa buhok. Nasa presence ni Lord. Amen. So, ako po, yung encouragement ko sa bawat isa na nandito, you're not here for the money. You're not here for the client. You're here because you love God. You love the church and you love your pastor. And si Pastor, laging may goal, lagi kami may goal ngayon. I praise God sa ginagawa ng Lord sa church namin. Maraming mind-blowing na ginagawa si Lord. Wala pa kami isang taon doon sa church na binigay sa amin ni Lord, pero ang dami na ginagawa. Marami pa siyang gagawin. And every time na nag-vision kasi, Pastor, I see it in my spirit na mangyayari talaga kasi wala siyang sinabi na hindi nangyari. And ang unang-unang maniniwala sa kanya, dapat yung mga armor bearers na nandito sa home office, mga CEOs na pinadala ni Lord para mapangyari yung mga bagay na gustong mangyari ni Lord sa mga churches natin. And I know na hindi lang sa Butuan, hindi lang sa Pilipinas, kundi internationally sa lahat ng sulok ng mundo, sasamahan ko yung pastor ko para sa vision ni Lord. So hindi lang siya basta makapamasyal. It's all about the vision. Kaya our first minister is our family. And I would really encourage everyone na make your biological family your spiritual family. Kasi kahit gaano ka katodo kay Lord, pag tayo namatay, hindi mo makakasama. Pag wala sa God's family, sa spiritual family, yung biological family na meron ka. And according sa book ni John Maxwell, the most important family that we will have is not your biological, but your spiritual family. So, ibig sabihin, pag dumating sa point na nanay mo si pastor, dapat mas matindi ang honor mo kay pastor. Kaya kakasabi ko lang kanina, the most important family that we will ever have is our spiritual family. Because it is the only family that will last forever. Kaya yun po yung challenge ko. If you are here, hindi mo pa kasama sa Lord yung family mo, make every effort. Huwag mong hahayaan na ikaw lang. Kasi pag ginusto mo, mangyayari yan. Mangyayari yan. Kaya home office is not for it's for everyone, but not everyone is fit for the home office. Para lang to sa mga matatapang. Kaya kung gusto mong magbago ang buhay mo, ang pamilya mo, huwag mong subukan ng home office. Baka mangyari. Wag mong susubukan. Kasi pag sineryoso mong home office, siguradong may gagawin talaga, sir, sa buhay natin. Yun lamang po at maraming salamat.